Tayo po ay mag-umpis na. Panahon ng sakit ngayon. Grabe. Thank you Lord, hindi tayo tinatamaan. Pero kahit tamaan tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilingkod ha. Magaling umilag eh. Kaya natatamaan. Let's continue to serve the Lord until the last breath. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito muli. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay at lakas na binigay mo muli sa amin. Sa mga oras, Panginoon, na lumipas na hindi mo kami pinabayaan. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kaming masabi kundi salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali namin, sa aming mga kasalanan, sa aming isip, salita at sigawa. Make us holy, O God. Purify our heart and mind, Jesus. Alam po namin, Panginoon, na kami ay hindi karapat-dapat sa iyo, pero kami tinanggap mo, Panginoon, at minahal mo. Kaya, Lord, wala kaming may babalik, kundi mahalin ka din namin ng totoo sa aming puso. At turuan mo kami, lagi mo kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng oras. Salamat po sa oras nito na kami nandito muli. At pupurihin ka, pasasalamatan ka, ibibigay ang lahat sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. And as we continue our devotion, Lord, this morning, speak to us, guide us, O God, continue to anoint us, O God. Ipaisip mo, Panginoon, ng mga bagay na makakabuti para sa amin. At hindi kami bibitaw, Panginoon, sa mga gusto mong ipagawa sa amin. Maraming po salamat. We give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Umaga po ito. I have a question. Questions, kasi marami. Questions that I want you to be honest to yourself and to Jesus. And I believe that some of these questions are it's all simple questions, pero gusto ko pong malaman ang sagot ninyo. Hindi ko gustong malaman. I mean, gusto kong malaman nyo na kailangan natin dapat isipin itong mga tanong nito. Una, have you repented your sins? Anong kulit ko na? Sins to Jesus. Pangalawa, do you believe in Jesus? Pangatlo, do you love Jesus? And next, do you obey Him? Is your life fruitful to Him? Have you examined your heart and your life? Every day, every night, every minute, every hour. How is your relationship with Jesus? At yung last po, are you ready for His coming? Those are the simple question po na some Christians, they fails to answer those questions. Hindi sila nag-uubay sa Panginoon lahat ng sinasabi niya. Sometimes wala tayo sa track natin. We discoural o disalign tayo sa daan natin. And how we are doing our relationship to Him. And are we ready for the major prophetic events to come? Kasi po sa panahon natin ngayon, ang tao come and go lang. Sa church, pupunta, and then uuwi. Ganun na naman sila. And then come to church, come to Bible study, and then ganun na naman sila.
How our relationship to Jesus? Malalim ba? Kapag dumating siya ngayon, sasama ka kaya? Sasama kaya tayo? Yan po yung mga tanong na minsan nafe-fail tayong sagutin. At hindi natin alam yung tamang sagot. We all know that we are in the last days. Do you believe that we are in the last days? Amen. Bible said, I don't think so. Because if you believe that we are in the last days, and if you believe that Jesus is coming soon, this church is full pack. Full pack. Yung mga tao ngayon, no? We're living like in the days of Noah, sabi nga niya. Kaya, sabi po, people were warned in Noah's day, but they refused to listen. Diba? Sa panahon po natin ngayon, ganyan na. Maraming taong lagi nagpupunta sa church, pero yung presence nila andito, pero yung utak nila lumilipad. Wala dito sa church. Wala kay Jesus. It's just like the days of Noah at this time, itong generation po natin ngayon. And I believe that we are in the last days. Because everybody is you know, they go on their own everyday routine nila, ganun lang, walang pagbabago. Pagkagaling mo sa church, pagdating sa bahay, magmumura. Pagkagaling sa church, pag-uwi, mag-aaway yung asawa niya. Maghahanap ng reason para mag-away, maghahanap ng reason para magkamali, maghahanap ng reason para babalik ka sa dati mo. Nandito na po tayo sa last days ngayon. Maraming signs na binibigay ang Bible na nasa last days na tayo. And I believe that we are in the last days. The Bible says. Nagdi-devotion po ako noong isang araw. At nakakalungkot, pinapanood ko po yung old videos ni Pastor na nagpapakanta siya dito. Nakita ko si ate, kwento lang sa akin ni Tintin, tapos pinaligan ko yung video na yun, in church. Si Jane, si Jasmine, si Irie. Nakakalungkot. Pero bilib ako kay Pastor, pinagtiyagaan niya in church. Nakakalungkot, pero masaya ang puso ko dahil bilib ako kay Pastor. Wow! Nagtsatsaga si Pastor kahit di ilan lang ang bilang po ninyo noong time na yun. At pinag-pray ko po nag-pray ako. Sabi ko, Lord, wow! Ang buti mo sa buhay ng Pastor, ni Pastor Amante. Hindi niyo, pinagtsaga niya po yung church kahit na kukonti. Kahit na iilan lang dito. Wow! Sabi ko na nakakalungkot, nakakaiyak, pero nakaka-inspired dahil sa buhay ni Pastor, no? Ngayon din yung church po. Unti-unti tayong lumalakas ulit. At alam ko po na tayo ay dadami din. Hindi naman sa bilang yan eh. Yung spiritual natin ang importante. Di ba? Kailangan yung relationship natin kay Jesus. It's just a number. Tao lang yan eh. Pero po ang importante po yung relasyon natin sa Panginoon. And I believe na tayo dito, ilan lang tayo, pero kailangan tayo, dapat malalim tayo sa Panginoon. Amen? Yan, nabagin ko lang, nagdi-devotion ako ng last time. Ng isang araw. At kwento sa akin ni Tintin niya, napanood ko yun. And then, medyo naluha ako dahil, Lord, bless itong church na to dahil meron silang pastor na kagaya ni Pastor Amante at ni Ate Ludi. And I thank you, Pastor. Thank you sa dedication niyo sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya alam ko po malaki ang reward ni Pastor sa langit. Hindi niya pinapabayaan yung kanyang mga tupa. Amen. Tayo mga Kristiyano, matagal na tayong pupunta sa church, pero wala pa rin tayong progress. Hindi pa rin tayo lumalago sa pananampalataya natin. You know? And sumasabay pa rin tayo sa flow ng mundong ito. And I believe that we are in the last days talaga. Just like what it says in
in this verse. Sabi niya sa Matthew 24:37-39, when the Son of Man returns, it will be like like it was in Noah's day. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time of Noah entered in his boat. People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. Ganun daw po yun. Ngayon panahon natin to, ngayon, ganun na. Diba? It's just like nung panahon ni Noah. Ngayon na, ano na ba meron ngayon? Same-sex marriage. Diba? Abortion. Crazy world na ngayon eh. Crazy world. It's crazy world. You can't imagine how crazy is our world today. Because we are living in the days of Noah, parang the days of Noah. Because we are in the last days. Kaya ako po naniniwala na anytime soon, hindi natin alam kung kailan, walang sinasabi ang Bible, mag-rapture na. Kaya kailangan tayong maging ready sa pagkuha sa atin ng Panginoon. At we are in perilous time. Ibig sabihin ng perilous time, we are in danger, no? Harm, tragedy, disaster everywhere. It's crazy world today. Nasa perilous time na po tayo, sabi ng Bible. Anong sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 and 1:7? But mark this. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Yung unholy po dyan, nasabi niya, lahat na, name it, unholy, bakla, tomboy. Diba? Lahat na yan. Lahat na ng klase ng hindi mo na ma-imagine kung ano. Yan na po tayo ngayon. Nandito na tayo sa days na to. No? Terrible time. Kaya sabi nga ni Paul, di ba? But mark this. Ibig sabihin, pakinggan nyo ito. Intindihin nyo ito. Ibig niya sabihin dyan. Kaya niya sinabing, mark this. That there will be a terrible times. At andito na po tayo sa perilous time na ito na sinasabi ng Bible. Kaya winawarningan tayo na ito na yung panahon na yun. Nasa last days na po tayo, sabi ng Bible. At verse, tuloy po natin, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, yun yung parang believe sa sarili ba? Or self-centered? Rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. They are kind of who worm their way into homes and gain control over gullible woman. Yan po yan yung mga gullible, yan yung mga babaeng parang mababang uri. Mababang uri. Who are loaded down with sins and are swayed by all kind of evil desires. Always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Kaya nasa huling panahon na po tayo. We're in terrible times, sabi ng Bible, in the last days. So, sinasabi po ito ng mga apostles ni Paul para i-warn yung mga generations na darating. Saan sa generations na tayo, na nito, na merong ganitong mangyayari, sabi niya. At ito na po yun sa panahon natin ngayon. We're in the last days. Yan, yung kinakasal na yung sa lalaki. Di ba? Yung gera, riot everywhere. Lahat po yan nangyayari. Famine, everywhere. Yeah. So, kagaya nung nangyayari sa California, last week, di ba? Nakita po ninyo yun. Grabe. Hindi ko ma-imagine na malapit na yun sa Disneyland. Buti Disneyland, hindi na
pupuntahan pa natin. Ay, hindi, Florida pa tayo. Pero, grabe, pagka ang Diyos ay nagparamdam ng parusa, talagang wala kang matatago, wala kang matatapuhan. It's a wake-up call to everyone that we are in the last days, sabi po niya. We're living in the last days, so we need to be right with God. We need to love Him more and more. We need to repent and come to Him. Kaya po, sinishake niya lahat, winawarin niya tayong lahat na magbalik loob tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, mag-repent ka, at tatanggapin ka niya, mamahalin ka niya. Kaya tayo po ay nasa last days na. Pero, ang pangako niya sa atin, kahit na may ganitong mga nangyayari, no? Ito po ang pangako niya ng Diyos. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen? Kahit na anong nangyayari sa mundong ito, gaano kasama ang mundo, tayo mga Kristiyano may peace. May peace po tayo. Si Jesus promise niya, babalik. Kukunin niya tayo. Rapture niya muna tayo. Di ba? Iko-caught niya tayo. We will be with Him forever. Sabi po ng Bible. And remember po, na ang rapture ay pwedeng mangyari in the moment. Anytime. Hindi pwedeng malaman mo next week, may date, hindi po. Kasi pwede kang mag-ready. Di ba? Darating siya bukas, ay sa Tuesday, kailangan medyo mag-church na ako sunod-sunod. Ay, kailangan na akong magpakabait nito kasi alip ko nang darating si Jesus next week. No. Mystery po yun eh. Sabi niya sa 1 Corinthians, di ba? 15:51 na ang rapture daw is a mystery. Walang signs. Pero may mga signs na sinabi ang Bible about the last days. Pero ang rapture, wala siya sinasabi. In a blink of an eye, kukunin ka niya. Hindi mo alam kung kailan. Kaya lagi po tayo dapat maging ready. There's no sign of the rapture. However, kahit na may mga gantong nagtuturo, nagpapaalala sa atin, matigas pa rin ang ulo ng tao. Ayaw pa rin po makinig. Ayaw pa rin. Si Pastor, ilang beses nang nagpipreach na kailangan natin ituwid ang buhay natin. Pero wala. Karamihan, ganun pa rin. Diba? Hindi pa rin natin minamahal ng totoong Diyos sa puso natin. Nakakalungkot po. And anytime soon, rapture will come. Ito po yung timeline ng rapture. We're on kung makikita niyo po sa dulo, yung may arrow. Nandun na tayo sa grace. Malapit na matapos yung grace period ng Panginoon. Ang hinihintay na lang po natin, yung rapture. Anytime soon, pagka nangyari na yung rapture, may iwan yung mga iba dito sa lupa, no? Dadanas sila ng 7 years tribulation. 3.5 years, yan po yung tribulation na sinasabi. At pagkatapos po ng 3.5 years pa, yun yung great tribulation. Mas matindi doon sa 3.5 years na nauna. Imagine mo yan. Saan ka? Kaya sabi ko gino-joke ko si Tintin. Oh, baka magtanggol-tanggol ka, magtanggol-tanggol ka na lang. Baka naiyo ka sa rapture. Alam mo na gagawin mo ha, kako. Bibiruan kami. Meron pa rin ba si Tanggol? Meron pa, Pastor. Kaya, alam mo na gagawin mo ha, magtatago ka na magtatago, huwag ka na magpapatatak. Just run and run and run, hide and hide. Oh. Kaya, malapit na po tayong kunin ng Panginoon. Malapit na natin siya. And I believe that He is coming back soon. Dahil sa mga nangyayari po sa mundo natin ngayon. And there's a lot of sign na malapit na siyang bumalik. We are living in perilous time. At ang gusto ng Diyos maging matibay tayo sa Kanya. Kapit lang tayo sa Kanya.
huwag tayong bibitaw sa Kanya. At habang tayo po ay naghihintay, sabi niya sa 1 Thessalonians 4:17, therefore encourage one another with these words. Magpalakasan daw po tayo. Pag-usapan natin yung mga propesya, yung mga pangako ng Diyos sa atin. Na huwag kang bibitaw, tuwid ka lang, lumakad ka ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Huwag kang manlalamig, kapatid. Encourage one another, sabi ng Bible. Habang hinihintay po natin ito. At ang sabi niya, because of this glorious coming event, the child of God instructed to do this. Ang mga sumusunod. Ano ba yun? Una, he is to attend the service of the Lord regularly. Hebrew 10:25. Sabi niya po yan. Huwag kang mag-skip habang hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon. Ang pagdagit niya sa atin. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang magsasawa. Magpakainit ka sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Lagi lang po tayo umatin ng mga Bible study, don't watch. Kung meron pa po tayong mga gawain na gusto i-open natin. Huwag tayong mahihiya kay pastor. At i-open natin ang bahay natin. Ako po gusto ko talaga mag-Bible study sa amin. Kaso, regular na buksan. Kaso yung off namin. Kahit na sana Wednesday yung sa off ko. Pwede yung pastor? Wednesday? Wednesday sa Seattle. Oh, may Wednesday. Yun lang po ang ano ko eh. Pero anyway, pag-usapan natin. Gusto ko mag-open tas may mga mag-i-invite ako ng mga kaibigan. May kinausap ako last time. Yung mga dati pong kasama ng dad ko sa work nila. Oo lang sa akin. Umuo naman, taga Des Moines. Banggit ko sa'yo, Pastor Jay? Na oo lang oo. O sige, hinihintay ko lang oo nila. Hanggang ngayon, wala eh. Oo lang oo. Pero hindi ako nagsasawa. Kakamustahin ko ulit sila. Para magkaroon tayo ng maraming Bible study. No? Para tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iinit tayo ng iinit, hindi mapuputol yung gawain natin. Kaya magtulungan po tayo. He is to attend the service of the Lord regularly. Kailangan po natin yan. Pangalawa, he is to observe the Lord's Supper with the rapture in mind. Kapag tayo po ay nagtitake down ng Lord's Supper, Lord, salamat sa iyong buhay, sa iyong dugo, sa iyong buhay na inalay mo para sa amin. Tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Isipin daw po natin yung kabutihan ng Diyos at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Observe the Lord's Supper with the rapture in mind. Sabi niya po yan. And pangatlo, he is to love the believers and all men. Mahalin natin yung kapwa natin. Yung mga kapananampalataya natin, kahit na bungangero yan, bungangera, kahit na ibang ugali, mahalin mo pa rin. Kahit na sa tingin mo hindi siya nagmamahal sa'yo, mahalin mo pa rin. Dahil yan ang utos sa atin ng Diyos. Magmahalan daw po tayo sa isa't isa. Mahalin natin. Habang hinihintay natin sa Jesus, gawin natin ito mga to para hindi tayo madi-disalign. Lakad lang tayo ng tuwid sa Panginoon. Amen? Number 4, he is to be patient. Kailangan daw po mayroon tayong pasensya. Pasensya. Sa lahat ng bagay. Sa bahay, sa church, sa trabaho, name it, everything, everywhere. May pasensya daw tayo. Kailangan daw po yan. Habang lumalakad tayo ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Number 5, he is to live a separated life. When you know Jesus already, when you know Him, when you know the truth, lumakad ka na ng separated sa mga unbelievers. Huwag ka na makikisama. Pwede kang makipagkaibigan, pero huwag ka na makisama. Huwag mo nang balikan yung mga dati mong ginagawa kasama sila. O pare, may inuman doon kay parang Jay. Mamaya punta tayo doon ha. Sige. Tapusin ko muna yung service namin bago ko punta doon. May mga ganun. May mga ganun pa po hanggang ngayon. Marami. Diba? So, live separated
on your old life. Sabi ng Bible. So mamuhay po tayo ng tuwid. Huwag na tayong babalik sa dati nating mga ginagawa. Number 6, he is to refrain from judging others. Yung nag-iisip ka na agad sa kapwa mo ng masama. Hindi mo lang nakita eh. Diba? Ay siguro, ano yun? Ay may ginagawa yun, for sure. Kaya hindi nag-church yun, meron yun. 100% ako. Nag-iisip ka na agad. Stop. Huwag ka na mag-judge. Kaya mo ang Diyos. Huwag ka nag-iisip ng negative agad sa tao. Number 7, he is to preach the word. Matuto tayo. Kaya po maganda po yung ginagawa niyo, Pastor. Hinahayaan niya tayo. Na natitrain tayo dito. Diba? Lahat marunong na magsalita. Amen? Si Tox lang di pa nagsasalita eh. Oo. Soon. Nasalita din siya pag nagsasalita. Pag-repeat si Pastor. Nag-preach din siya. Okay, so, yun po. Oo nga. Pero dapat dito sa harapan, Tox, hindi yung pag nandito si Pastor. Pag dito ka. Balang araw. No, walang araw. Number 8. He is to comfort the bereaved. Yung mga namatayan. Yung nakikiramay ka sa kanila, yung mga namatayan. Kasi hindi mo naman kinocomfort yung patay. Kinocomfort mo yung namatayan. Pinapalakas mo yung loob niya. Kaya mo yan, kapatid. Nasa langit na siya ngayon. Masaya na siya ngayon. So, iyan po ang dapat natin daw gawin. Number 9. He is to win souls. Oh, yan minsan na mahirap. Kasi mahirap dahil minsan hindi rin tayo magandang patutuo sa mga kaibigan, kakilala, di ba? Kaya, pero sabi mo ng Bible, i-snatch daw natin sila doon sa fire. Tulungan natin silang, huwag silang mapunta sa fire. Sabi na sa Jude 1:22 and 23. Tulungan natin sila na iligtas natin sila sa apoy. Kaya, kailangan po natin mag-soul winning din. May practice natin ng soul winning. Magdala tayo ng kaluluwa sa Kanya, sa Panginoon. At ang last po, he is to be concerned with heavenly, yung mga heavenly things. Yung makalangit, yung puro sa langit, hindi puro sa lupa, hindi puro kayamanan sa lupa. Yung mga rewards sa langit po daw ang ating isipin. While we're waiting for this major prophetic event na mangyayari, ang rapture, kailangan dapat tayong lumakad ng totoo sa Panginoon at gawin natin ito. Ito yung magiging guide natin sa paglakad natin sa Panginoon para hindi po tayo madi-disalign. Amen? Amen. At ano bang pipiliin niyo sa dalawang yan? Which one will you choose? Yung mundo o ang Panginoon? Ang iba, kasi dahil nandito pa sila sa mundo at masagana ang buhay nila, yung Lord medyo konti-konti lang. Mas gusto pa rin nila yung mga mas maraming mundo. Basta binibigyan lang nila ng konting time ang Diyos, okay na yun. Ganun po ang mentality ng iba. Pero mali Dapat 100% kay Jesus. Lahat sa Kanya lang, wala na pong iba. Dahil kapag binawi niyang lahat sa atin, wala tayong magagawa. Amen? At sabi niya po sa last verse na ito, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But who does the will of God abides forever. Hindi mawawala. Basta kakapit lang po tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa mga pangako niya. Kasama tayo sa lahat ng mga promises niya sa atin. Amen po? Amen. Amen?
Kaya ang challenge po sa atin, mga kapatid, na tuloy-tuloy po tayo sa Panginoon. Kahit po konti lang tayo dito sa church, ang importante po, malalim na relasyon natin sa Panginoon. Mahal natin siya, yung totoo. Yun ang laging sinasabi ni Pastor Amante. Yung totoo ka sa Panginoon. Walang halong biro, walang halong pagkukunwari. Yung walang halong pagsisinungaling. Totoo ka lang sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. And let's pray.